Ganda ng kulay, ang ganda ng pagkaka-laminate din niya. Pantay na pantay siya, wala siyang bubbles. Ayun, oh. Diba? And back. So, gagamitan na natin siya ng nanotape. Tapos, ididikit natin. Okay guys, so siyempre, ang una natin gagawin ay edit natin yung ating template sa Canva. Okay, so kahit pre-account lang sa Canva, may edit mo to at mata-download ng walang watermark. Yan. So meron ako ginawa dito mga sample na design na pwede nyo gamitin at pwede nyo rin i-edit syempre. Okay, so ito yung natin, A-loading na A4 size lang ito. Pwede sa laminate or pwede sa Centraboard. Okay, so depende sa inyo yan. So pinaka-size sa atin dyan ay A4 size. So dito meron akong ginawang sample. Kulay white yung background, kulay yellow. Mas gusto ko yung yellow kasi pag malayo, kitang-kita talaga kasi attracted siya. Attracted. Kumbaga, kitang-kita pag malayuan. Okay? So depende pa rin sa inyo yan kung ano yung gusto nyo gagamitin. Ayan, so meron tayong available here. Siyempre, yung A-loading natin. Siyempre, dagdag extra income natin dito sa printing business natin. Hindi mawawala to sa ating shop kasi meron talaga magpapaload niyan. Ayan. So meron tayong Smart Globe TNT. So depende na sa inyo yan guys kung ano yung gusto nyo dyan. So meron tayong blue. Tapos dito naman red. Tapos yung yellow combination. Ayan. So dagdagan nyo na lang kung may kulang. Available here. Tapos meron din tayo syempre, load na dito. Ayan, load na dito. All networks available here. So pwede nyo baguhin. So meron siyang kulay blue. Ayan, so combination siya. Ayan, load na dito. Ayan, white. Meron din tayong bills payment syempre. A4 size to guys Ayan. So meron tayong bills payment, cash in, cash out. Para to sa mga maliliit lang na space na pwede nyo ilagay sa pinaka front ng iyong printing shop. Okay? So, pinaka-cashier nyo. Okay? Yan. So, print nyo lang siya. Pwede nyo print sa photo paper tapos i-laminate nyo or print nyo sa sticker at i-print nyo at idikit nyo sa Centraboard. Okay? So, kuha tayo ng sample dito sa ating ginawang design. So, ang gagamitin natin dyan ay ito, number 3. Kasi mas gusto ko yung red and yellow combination. Sa kitang-kita to pag malayuan. Okay? So, ipiprint natin yan. So, click lang natin yan. Click natin download, tapos select lang natin yung number 3. Okay? Sabay, download. Yan. Next natin dyan, ipiprint na natin at ididikit natin dun sa Centraboard or sa photo paper para malaminate natin. Okay? Saan nga ba makakuha yung ating template para sa mga nag-uumpisa pa lang, sa may mga printing shop dyan, at sa mga individual na gusto at kailangan ng mga template, pwede kayo bumili dito sa ating website, sa ating Digibili. Ayan, so sa Digibili, makakabili ka ng mga template or design na napakamura lang. So lahat 56 yan. So makikita mo ito guys, lahat 56 bawat isa. Okay, so tulad dito sa ating cover na intermediate pad, so 56 pesos lang yan. Ayan, no? So gagawin mo dyan, pag bibili ka, add to bag mo lang. Ayan, no? So click mo lang, add to bag. So check out. Ayan, so check out mo lang siya. So makikita mo yung ating payment option. So andito yan. So ang gagawin mo dyan, yung 56 na yan, kung meron tayong promo tulad ngayon, meron tayong promo ngayon. So ang ilalagay mo dyan ay Digibili discount. Kasi yan yung promo natin pero hanggang July 15 lang yan. So Digibili discount. So yung 56 natin guys na normal price. So pag in-apply mo yan, lalabas dyan 28 pesos na lang. Yes, 28 pesos na lang yan guys. Dahil lang 50% off tayo. So lagi tayo may discount dyan. So pag kailangan mo ng template or design, punta ka lang sa website natin. Okay? So, gagawin mo dyan sa kontakin yung email. Ilagay mo lang yung email mo, full name, yung country, yung phone number, tapos yung reference number. Ibig sabihin, magbabayad ka muna, tapos ilalagay mo dito yung reference number mo. Okay? Yung transaction reference number. So, pag nakapagbayad ka na, mag-fill up ka, select mo lang yan, continue. Okay? So, i-proceed mo lang yan.
So, hintayin mo na lang yung files niyan sa email mo. So, automatic yung masisend sa email mo, guys. Okay? So, ganun lang kadali bumili ito sa ating website. Ayan. So, search mo lang or click mo lang yung link dyan sa description, yung website natin na Digibili. Ayan. So, pwede kang bumili ng mga digital. At syempre, pagkatapos natin i-download, so lalagay natin sa Canvas kung ano mo yung gamit, kung ano mo yung gamit yung software. Okay? So, kung kabisado mo Photoshop, pwede ka gumamit ng Photoshop. So, gagamitin natin ngayon ay MS Word. So, ito kasi yung ginagamit ko guys pa nagpiprint ako. So, dito, pag naka-open ka na ng MS Word, napaka-importante yung size niya. So, isa-set natin siya ng A4 size. Yan ang pinaka-importante. Kasi pag mali yung set mo ng size, at ang gamit mong photo paper o sticker ay A4, so hindi siya tugma doon sa pagpipritan mo. Okay? So, set natin siya ng size. Ayan. So, pag na-set natin siya ng size, ilagay natin yung ating nagawa kanina na template. So, gagawin natin dyan. Rotate natin siya. Landscape. Ayan. So, pag naka-landscape na, click mo lang yung position. Ayan. Click mo lang sa gitna. Tapos, i-drag mo at i-resize mo siya. Okay? Ayan. So, maglagay ka lang kahit konting margin kasi dito sa pinakagilid dahil hindi naman mapiprint yan kung hindi naman borderless yung printer mo. So, laging may white yan. Sa akin, okay lang kahit hindi siya borderless. Kahit may printer akong borderless. So, ipiprint natin siya ng may border. Okay? So, i-size lang natin. Yan. So, okay na yan, ganyan. Para meron tayong line pag kinat natin. So, pag naset mo na siya ng ganyan, ipiprint na natin siya. So, ang settings dyan, pag gamit mo ay photo paper, kung ilalaminate mo, at kung photo sticker naman, so glossy dapat yan. Okay? So, glossy. Yan. So, dito, sa quality, pwede naman standard lang. Okay na yan, guys. Kasi pan-display lang din naman. Okay? So, maganda naman ang output niyan. Pero pwede na naman i-high kung gusto mong i-high. Sa akin, standard, okay lang yan. Okay? So, sabay, print. Okay guys, so sa materials, pwede kayo gumamit ng photo paper kung ilalaminate nyo. So, pwede kayo gumamit ng RC satin photo paper. Pero depende kung ano yung materials na nandyan sa printing shop mo. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng idea. So, photo paper, pwede kayo gumamit nito. Yan, so meron tayong mumurahin na photo paper. Okay, 47 lang yan, no? Okay, 47. Yan. So, dito meron tayong sticker na pwede natin ilagay sa Sintra board. Kung Sintra board yung gagamitin nyo. Okay? So, itong photo paper ay para sa laminate. So, ilalaminate natin yan. Okay? So, pwede naman sa Sintra board. Gamit kayo ng sticker. So, ito pinakamagandang sticker para sa Sintra board. Para sa akin, ha? Yan. So, depende pa rin sa inyo. Ito kasi, ginagamit ko ay matagal na. Ganitong brand. So, high-tech vinyl sticker. So, lalagay lang natin siya ng photo top para mas matibay lalo. Para iwas scratch na rin. Okay? So, dito, kung photo paper yung gagamitin mo, ayan. So, kailangan mo gumamit ng laminating film. So, ito yung akin ay manipis lang ito. Ayan. Free lang kasi ito. Nung binili ko yung aking laminating machine na isa. Ayan. So, dalawa kasi yung gamit ko. So, meron libre. So, ito yung gagamitin ko dahil ididikit ko naman sa pader. Ayan. So, gagamit tayo ng laminating film. At itong photo paper. Okay? Yan. So, pagka-print natin, ilalaminate na natin yan. Okay guys, so pagka-print natin, so ito yung pinaka-output niya. Ayun, no? So, napakaganda ng output ng ating RC satin gamit yung pigment ink natin. So, ang gamit ko dito ay pigment ink Kuyi. Ayan. So, 4 colors lang yan. So, meron tayong magenta, yung yellow, yung cyan at yung black natin. Okay? So ito yung pinaka-output niya, no? Napakaganda, 'di ba? Standard print lang 'yan. Naka-glossy. Kasi glossy yung ating photo paper. Okay? So lalaminate natin ito
gamit yung ating laminator na portable yan. Portable lang kasi kahit saan mo siya ipwesto, napagaan lang. Ayan. So hindi tulad ng kwap na mabigat. Okay, so portable lang ito. Ayan. Sa mga nagtatanong, tignan nyo na lang yung comment section kung sa makakabili ng ganitong Opicom na laminating machine. Mura lang din to. Pero dito advice na pang matagalan or pang heavy na laminating machine. Kumbaga pang side hassle lang din. Okay? So binili ko lang din to para pang alternate ko lang dun sa aking kuwap. Okay? So pag bumili ka nito, may kasama siyang ganito. So free na yan. So dito nakalagay yan, no. Yan. So may kasama siyang ayan, o. Dito siya nakalagay. Okay. Yun. Ayan, o. Diba? So, pag bumili ka na ito, may kasama na siyang pang-cut natin. Yan. Cutting paper natin. At meron din pa siyang kasamang mga ring. Ito, paggagawa ka ng chart. Ayan, o. Pwede ito. Tapos meron din siyang pang-edge. Ayan. At yung ating pang-butas. Single puncher. So kasama na yun dito pag bumili ka nito. Okay, so tignan nyo na lang yung link sa ating comment kung saan makakabili. Okay, so laminate na natin siya gamit yung ating laminating film. So manipis lang din to, 125 microns o MIC. Okay. So laminate lang natin. So lagay lang natin siya dito. Pwede kayo gumamit ng centraboard kung may centraboard kayo. Pero pag wala, laminate nyo na lang. Tapos idikit nyo dun sa pader. So para meron kayo magamit. Ayan. So sakto lang din yan kasi A4 size yung ating laminating film. Ayan. Tapos nyan, so check nyo lang kung pantay na. Open na natin yung ating laminating machine. So power lang natin. So parang siya touch pad. Ayan, so set natin siya sa 125. Ayan. So hintay lang natin siya na mag-stable yung green. Okay? On 125. Ayan. So iwasan nyo lang matatouch kasi sensitive yung ating parang touchpad na yan. Ayan. So hintay lang natin siya uminit. Saka natin siya isasalang para hindi siya mag-bubbles. Ayan. So double check nyo na lang para pantay. So pag ididikit nyo to sa pader, magandang gamitin na pandikit ay nanotape to. Maganda to dahil makapit talaga to. Double-sided ito. Yan, pwede ito sa frame. Sa central wall pwede ito. So ito yung pinakamagandang gamitin para sa pandikit. Yan. So habang hinihintay natin siya uminit, sasalang natin. So ditong ganitong na to, laminating machine, hanggang 125 lang na micron ang pwede mong isalin. Kasi pag makapal na, masyado na siya makapal. So 125 lang kasi yun yung nakalagay dyan, 125 lang. So parang portable lang talaga tong natin, laminating machine. So hindi siya advisable sa mga malaking micron na film. Okay? So pang office lang talaga siya or pang school, pero pang business kailangan niyo bumili ng QAP kasi heavy duty yung QAP. Okay? So hintay lang natin siya, nagbi-blink pa, ibig sabihin hindi pa siya mainit. Ayan. Hintayin na natin. Okay? Para maisalang natin tong ginawa natin na template. Ayan, no? Load na dito.
Okay, so nag-stable na yung green. So ibig sabihin okay na yan. So ilalagay na natin yung ating, ayan, so salang mo lang siya dyan. Okay, ayan. Yung ano niya, tagal or bilis ng pag-laminate niya ay same lang din naman dun sa kwap na gamit ko. So depende rin ata yan sa brand na kwap na ginagamit. Ayan. Mabilis lang to kasi 125 lang eh. Manipis lang. Ayan. Okay. Dito naman sa pag-laminate, depende kung ilang pasada yung gagawin mo. So sa first ano pa lang, salang, goods na kaagad. Oh. So mainit nga lang. So medyo mag-ingat lang din kayo. So gawin natin, salang pa natin isa. Mas sigurado. Ayan. Pwedeng dalawa o pwedeng tatlo para sigurado talaga. Pero dito sa ating 125 lang, kahit isa lang, okay na. Kasi dikit na talaga siya dahil manipis naman siya. Ayan. So hintay lang natin. Okay. So dalawang salang, goods na. Yung ating RC sa tin parang may glitter siya, yung effects napaganda. Ayan, so good na siya oh. Di ba? So off lang natin. Ayan. Di ba? Napakaganda ng output natin. Ayun no. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay, ang ganda ng pagkaka-laminate din niya. Pantay na pantay siya, wala siyang bubbles. Ayun no. Di ba? And back. So gagamitan na natin siya ng nanotape tapos ididikit natin.